Ilang senador naman po ang kumpinsidong malawak ang sindikato sa mga flood control project at posibleng umunong nagsasabuatan ito pong mga kontratista at ilang kongresista sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Mian Corvera sa balitang niya. Hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant. Yan ang banta ni Senate President Francis Escudero sa mga kontratista ng mga nakukuwestyong flood control projects kapag inisnab ang susunod na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. Ayon kay Escudero, hindi siya mangingiming pirmahan ang arrest warrant laban sa mga contractors na ipinasampina ng Senado. Alinsunod niya sa rules ng Senado, maaring ipaaresto ang mga ipinatawag na resource person na tatangging sumipot sa mga investigasyon. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Proseso ng Senado ay susundan at susunurin namin sino man ang nababanggit doon. So sabina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yun ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila hindi susunod. Sabi ni Escudero, kailangan imbestigahan at parusahan ang mga kontratista at iba pang nasa likod ng palpak na ghost projects. Okay, magandang araw muli mga kababayan and welcome back my YouTube channel Taong Kalye. Ayan, nasa September 1 mga kababayan, tuloy na itong hearing sa may Senado patungkol dito sa may flood control na ito mga kababayan. At nagpadala na ng subpoena itong Senado sa mga kontraktor na kailangan silang umattend. At nagbanta nga si Senator Escudero kung sakaling hindi umattend itong mga pinadalahan ng subpoena ng mga kontraktor ito ay talagang sila i-aarestuhin na. Good news yun mga kababayan, talagang kailangan umattend sila at mapanagot itong mga taong ito na kung saan talagang inabuso, at binalanghiya yung pera ng bayan na kung saan talagang mga ghost project dito sa may flood control na ito. At naniniwala mga kababayan si Senator Escudero na kung saan talagang mayroong sindikato talaga na kumikilos dyan sa may flood control na ito, kung saan kasabuatan ang mga kontraktor, yung mga kongresista, ng mga babatas, pati yung mga sa DPWH. Ayan, talagang dapat managot ito mga kababayan, itong mga taong ito. Kasi pag walang mananagot dito mga kababayan sa mga nangyayaring anomalya dito sa may flood control nito, ay lalakas lalo ang loob ng mga kawatan sa ating gobyerno. Kasi pag walang managot nga, ibig sabihin parang wala silang kakatakutan kasi nga parang baliwala ang batas natin dito sa Pilipinas. Kaya nga ito mga kababayan, isang napakagandang pangitain din na kung saan mayroong district engineer dito sa may Batangas na kung saan talagang nahuli, naglagay ng hatag dito sa ating congressman ng Batangas na si Congressman Libeste. At yan nga napatunayan, talagang meron talagang lagayan, meron talagang kumikilos na para hindi matuloy ang investigation na ito mga kababayan sa may Batangas. Kaya yan, abangan po natin, at sana magandang kalalabasan itong investigasyon dito sa may September 1 at makita natin kung talagang sino ang sa likod nitong anomalya nito o sinong sa likod ng sindikato na to para makulong ito mga kababayan. Mapanagot itong bilyon-bilyong piso na kanilang ninakaw sa kaban ng bayan, samantalang maraming Pilipino, yung kababayan mga naghihirap, walang makain, at patuloy tayong nakakaranas tuwing tag-ulan, yung pagbaha na yan. Kaya pala laging bumaba pag tag-ulan kasi nga ghost project pala, walang proyekto. Merong pera pero walang proyekto. At in-approve, na-release ang pera sa mga kontraktor del permado ng COA at saka permado ng DPWH na tapos itong proyekto na to pero ghost pala. Kaya kasabot dito mga kababayan, malamang may sabuatan dito sa may Congress, at meron ditong kasabuatan sa may DPWH at may sabuatan din sa mga kontraktor mga kababayan. Kaya abangan po natin itong issue na ito patungkol sa may flood control na anomalya. At sana talagang mapag-aralan, mapag-aralan ni Senator Marcoleta
kung paano mako-corner itong mga kontratista na to, at ang mga kontratista dapat aminin nila kung sino ang sa likod sa kanila para mapanagot ng mga taong ito. Ito, pakinggan natin mga kababayan itong pahayag ni Attorney Trixie Cruz Angeles patungkol nga dito sa may investigation sa may flood control project nito mga kababayan. Let's go. Nakikita natin that although Senator Marcoleta will do a really good job at magre-rekomenda sila sa ombudsman kung may makita siya ng mga liabilities dito at kung sino ang mga dapat managot, wala akong kaduda-duda na magagawa yan ng Senado. Iba ng usapan later on, lalong-lalo na may parallel investigation or inquiry na gustong gawin din ng Kongreso. In the end, ang dapat nag-iimbestiga dito ay yung executive kasi nasa kanila yung resources at yung reasons for doing that. Bukod pa dyan, hindi ba matagal na rin natin pinag-uusapan na inquiries in aid of legislation, iba po yan. Hindi tayo dapat nagre-rely sa mga inquiries na yan para magdulot ng ebidensya for something that should have been investigated on its own by qualified investigators. May value talaga yung ginagawa ni Senator Marcoleta, but in the end, there's certain evidence na hindi mo makikita in an inquiry. So, may value yon, but titignan natin kung may magkakaroon ng sibakan, because if the executive agencies ay hindi naman gumagalaw for actual investigative work, then parang we're setting them up also to fail. O sige, iniitsipwera na ng mga Marcos itong mga ginamit nila dati, but I don't think they also want to push it to the level na magkakaroon ng ng mga state's witnesses, di ba? O may mga kakanta-kanta na dyan ng mga liabilities or anything that may sink the Marcos administration. That being said, the president nag-announce muna siya. Ang ginawa niya, nag-announce siya, hala, ito na-discover ko. Nagtuturo of Luzon siya, nagtuturo ng mga empty spaces where the flood control projects are supposed to be. Ano ang value nito? Hindi ko nakikita na may value ito kasi anong kailangan? Under the AMLAC law, may mga kailangan kang i-file in the Court of Appeals in order to freeze accounts, to close up the accounts, to inquire into accounts. Anong ginagawa ng presidente? Wina-warning niya itong mga taong ito. Wala pang kaso, pero ang dami na niyang press release, constantly naglabas ng mga pangalan. Kung ako yan, or even any ordinary person with good sense na talagang naghahabol ng mga kriminal, hindi ka mag-a-announce until filing na ng mga kaso. Para may mailalabas kang hold departure order, pwede kang magpa-freeze ng accounts, then may jurisdiction ng hukuman. In the absence of that, this looks like a comms issue. This looks like a PR strategy. Parang nagmumukhang, yung presidente, nilalabanan niya ang corruption. Pero ang totoo niyan, from the legal point of view, you're just giving a warning shot. You're just warning all these people, magtago na kayo ng assets or get out of town in case magkaroon ng seryoso ng investigasyon. Who are they leaving the investigation to? The Senate? The House? These are not investigative agencies. Ang purpose ng kanilang inquiry is in aid of legislation. And while we are confident kay Senator Marcoleta, nothing will beat yung talagang forensic examinations done by qualified accountants specifically set up for that purpose, na dapat rin sinusupervise ng mga prosecutors para alam din ng mga investigator yung quantum of evidence that they have to reach. Hindi natin nakikita yan. At kaliwat kanan, nag-a-announce ang presidente, galit na ako. Sure, Mr. President, galit ka, pero you're letting these people get away. And it's agonizing na pinapanood natin, in full view of the public, the President is giving them a reason to run away and out of reach of Philippine courts. Ma'am, may nag-question din na dapat rin daw mapanagot yung gumawa daw ng script ni President Marcos nung last na 5,500 flood projects ipinagmalaki, tapos ngayon chinek, wala naman pala ma'am. Pero kidding aside, do you agree ma'am dun po sa suggestion po ng PDP Laban through its deputy spokesperson to create an independent body to investigate the flood control projects anomalies
And then, ang gusto nila ay maitalaga dito ang lead investigator, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Your thoughts on this, ma'am? Ako, if they were going to put up anybody investigative in nature, particularly, you can do no better than Benji Magalong, than Baguio Mayor Benji Magalong. Nakita natin yung pag-iimbestiga niya dun sa Mama Sapano, and as well as his illustrious career in the PNP. Dati yung CIDG head. And before that, SAF siya. So, walang talaga, he's a man of integrity and of great expertise pagdating dito. I agree with the task force. Sa totoo lang, normally I wouldn't kasi trabaho naman yan ng mga ahensya. But something as hugely political as this, and because ang daming big names na posibleng iniimbestiga nila dito, you need something that is more transparent than these agencies. So agree ako dyan sa suggestion ng PDP. But it must be conducted with transparency, except for yung mga instances na syempre delikado ilabas yung mga information. Gayun pa man, agree on both counts. Task force is good for purposes of investigation and gathering evidence. So without prejudice to, let's say, parallel investigations by NBI or the PNP on certain matters, but they also must be well-equipped and well-prepared. So you need forensic accountants. You need lawyers. Yan yung mga you will need investigators, and they must be clothed with power. Kumbaga, gagawa tayo ng task force, gawaran din dapat sila ng power to inquire into these accounts. And sila ang mag-file doon sa AMLAC ng mga necessary cases or even ask for the necessary warrants on their part. So, yes, I agree with that one. Kasi nga, ganito na yung panahon you can't really trust anybody, but Mayor Magalong is somebody who retains the trust and remains an inspiration to people. Kaya niyang mag-walk away from being chief PNP, malabas lang yung katotohanan sa Mama Sapano. So you need somebody with that kind of track record.